Ignoring langga. Ignore langga. Ignore prank. Ay, naku guys. Galing kasi siya nun that time sa pag-vlog. Pumunta po kami sa bahay nila. Kasi, nung araw po na yun, brand out talaga sa amin. And then, nung paalis na kami, nagka-kuryente. Ang naging nangyari, nakagayak na kami, edi nagtuloy na lang kami. Hindi ginawa namin, magbisita na lang. Bisitahin sila Tita Chu, bisitahin sila doon. Alam ko naman na wala doon si Roel, kaya yun, isipan ko, pumunta na lang doon. Tapos, ayun, hindi ko naman in-expect. Nagsimula kasi yan kila Ate Lian, tsaka kay Ate Angeli. Sabi kasi, nag-usap sila, malayo pa lang kami, nakita na nila kami, napapasok sa gate. So, nag-usap sila, nag-vlog sila. Kakatapos lang din nila mag-live noon that time. Tapos, ang nangyari, sabi daw ni Ate Lian, i-ignore daw kami ni Hazel pagpasok. Parang hindi kami papansinin, yung ano, wala. Yung pagpasok namin, guys, alam niyo kung anong nangyari? Hindi talaga nila kami pinansin. Nagkaway na kami, nag-hello na kami, wala. Sabi ko, ano nangyari sa mga Alam niyo po ba nasa isip ko nun? Hala, hindi ako sanay ng ganito. Ano kayo nangyari? Ano kayo nagawa namin? Bakit kami di pinapansin? Napaisip ako dun, hala, in-ignore? Ganun pala yung feeling na in-ignore ka. medyo nakaka-hurt. Yung grabe yung grabe yung grabe yung energy mo na pagpansin sa kanila. Tapos hindi ka lang pinansin. Diba? Tapos nung nilapitan namin sila ni Hazel, sila at Angeli, tsaka si Ate Lian. Sanay kasi ako kapag pumupunta ako doon. Wala, nakasanayan ko na lang na mag-hug, mag-kiss. Kasi ganun ako kay mama eh. Ganun ang ginagawa kay mama pag galing ako kay Latita. Tapos kasi nagbabakasyon ako doon dati kay Latita eh. Tapos nauwi ako, tapos ganun ako lagi kay mama. Kaya nakasanayan ko na rin yung pagiging clingy. Clingy side. May pagka-clingy rin po ako kasi nung hinag ko sila, kinis ko sila, nawala yung napag-usapan nila. Natawa sila, hindi pala nila kaya yung prank. Hindi nila kayang gawin yung prank sa amin kasi natatawa sila. Tapos, ang nangyari, nabiktima kami. Isa kami sa nabiktima ng ignore. Tapos, dumating si Kuya Alex. Si Kuya Alex naman yung sunod na biktima. Ang nangyari po, hindi ko naman na-expect na kasali pala ako sa pag-prank din kay Kuya Alex. Binati ko si Kuya Alex. Tapos, sabi ko kay Kuya Alex, "Happy birthday, Kuya Alex." Tapos sabi niya, sabi natin, Angeli, ignore nga natin. Tapos, ako naman, hindi ko naman naintindihan kasi wala. Hindi naman talaga napag-usapan that time na magpa-prank pa pala. Kasali pa pala ako sa pagpa-prank. Akala ko silang dalawa lang. Hindi ako nakaintindi. Di nung lumapit si Kuya Alex, nag-bless ako. Tapos natawa na sila. Tapos ayun, nawala na naman yung prank. Failed na naman yung prank. Sunod, naisipan namin, i-prank si Langga. Si Langga na naman yung ipaprank. Tapos, nung dumating na, maya dumating na. Ang nangyari po, sa Ate Angeli po talaga, nagsabi na siya na wag na namin i-prank si kuya niya kasi nga baka daw mauwi na naman daw po sa tampuhan. Sabi ko, hindi yan, magtiwala ka lang ate. Kaya nga, nagpa-prank tayo eh. Para dapat makatotohanan. Kapag nagpa-prank ka, dapat seryoso ka para hindi mahalata niya. Tapos, di nagdating na. Nagsimula na siya mag-video. Tapos sabi ko, maihi muna ako. Naiihi din po ako nung araw na yun. Tapos, narinig ko silang na hinahanap yata ako. Di ko lang sure kung hinahanap ako or assuming lang siguro ako. Assuming. Tapos, ang nangyari po noon, naglabas na ako sa CR. And then, nakita ko siya, nakaupo siya dun sa may TV. Nagdire-diretso lang po ako. Tapos sabi niya, "Hey Langga,
Tapos hindi ko siya pinansin. Diretso lang ako ng tingin, hindi ko siya tiningnan. Tapos sabi niya, "I did mo?" Sabi niya, "I did mo?" Tapos sabay tayo siya, punta siya CR. Nag ano din siya, CR din siya. Tapos, ang nangyari nun guys, tawag dito, naglabas kami kasi bibili kami nun ng milk tea. Magbabanding kami yung mga girls dun sa kubo. Kasama sila Ate Hannah, sila Ate Angeli, the Hazel, yung mga friends niya. Tapos, si Ate Lian, yan, kasama namin. And then bumalik kami, siguro mga 6 or pa 7, mga ganyan. Tapos, nag-tricycle na kami para mas madali. Actually, meron akong bibigay sana sa kanyang milk tea para makapang-bawi-bawi man lang. Ang nangyari dun sa milk tea, nabutas, nahulog. Sabi ko, paano na to? Wala na yung milk tea, pampalubag loob. Naula, guys, sayang. Para naman yung kay Langga, nahulog pa. Alam nga, may ibigay ko, butas na. Tapos nahulog pa. Ang layo-layo na namin, nakarating na kami dun sa sa boarding. Tapos alam nga naman, bumalik pa ako sa milk teahan, kalilayo nun. Tapos ang nangyari, nagdiretso kami sa kubo. And then tinanong ko si Tita Chu. Sabi ko, "Tita Chu, si Langga po." Tapos sabi ni Tita Chu, "Nandun sa kubo, Langga. Punta mo, Langga." Sabi ni Tita Chu. Ang lambing pa naman ang boses ni Tita Chu. Nakakatuwa. Tapos, ayun nga po, nung pinuntahan namin ni Ate Angeli, ni Ate Lia, nagbablog kami nun. Tapos kinakabahan na si Ate Angeli kasi sabi niya talaga sa akin nung nasa militahan pa lang kami. Sabihin ko na, May kasi ang tawag sa akin ni Ate Angeli. Sabihin ko na May kay Kuya na prank lang yun. Baka mag-away kayo. Talagang natatakot siya na baka mag-away daw kami. Eh hindi naman yung mangyayari. Tsaka, nasa amin yun kung mag-aaway or hindi. Pero sa akin, hindi naman kayo mag-aaway. Lalambingin ko na lang siya kung sakali man magalit siya. Maglambing-lambing lang. Hindi pa. Tapos, ang nangyari po no, nakapunta na kami sa boarding house nila. Ang akala ko po talaga, ako yung pinaprank na. Akala ko po, kami yung nagpa-prank, tapos, nabaliktad, baka ako na ang i-prank. Ganun ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, nakakatawa pa guys, yung doorknob pala ni Langga, pinalitan na. Eh di ang ginawa ko naman, nakita ko yung martilyo na pinupukpok niya sa, sa may pintuan niya, sa doorknob niya, kasi nasira nga yung doorknob niya. Hinahanap ko yung pangganon niya, yung pangganon niya, ito halimbawa, ito yung ganon. Yung pangganon, tas meron akong martilyo yung kapit. Eh wala yung parang screw ba yun? Screw ba tawag dun? Di ko alam. Basta yung pampukpok niya doon para mabuksan. Hindi ko mahanap. Sabi ko, ay, tinago siguro para hindi ko mabuksan yung nasa isip ko. Tapos, ayun po, si Kuya Alfie kasi nagba-vlog that time. Ang nangyari nun, sabi ko, siguro Kuya Alfie, kami ang pinaprank mo. Siguro nababaliktad na yung prank. Kami na ang napaprank. Yung pala, nagba-vlog lang talaga si Kuya Alfie kasi na-miss niya daw kami. Tapos, screw, okay. Tapos nga po yun, maya-maya, grabe na yung katok ko. Maya-maya, may nagbukas ng pinto. Siya na pala yun. Tulog pala. Kakagising niya lang. Tapos, yung itsura niya ganito, may dala-dala na siyang unan. Sabi niya, halatang ina daw niya. Sabi niya, "Ano yun?" Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, "Ay, andyan ka pala." Sabi ko ganun, "Ay, andyan ka pala." Tapos, akala ko kasi kami na yung pinaprank. Sabi niya, "Tulog ako." Tulog daw siya kasi daw napagod daw siya sa vlog. Sabi niya sa akin na, "Ano ka man?" Sabi ko, "Prank man lang yun, prank man lang yun, prank lang. Sa prank," sabi ko ganun. Pero yung yung itsura niya nakaganto. Nakasalubong yung dalawang kilay. Ako ganun. Ano ka man? Ay, yung bunganga pa naman yung nakaganon.
Parang nakagay yung uso. Ano ka ba? Joke lang. Tapos, ayun nga po, naistorbo ko yung tulog niya, imbis na nagpapahinga na siya. Naistorbo ko yung tulog niya. Tapos, nung ano po, ay, nalimutan ko po, balik po tayo. Mag-reverse, reverse. Ano po tayo, doon po tayo sa milk teahan pa. Tapos, ayun nga po, nag-chat nga po si Langga kay Ate Angeli kung kasama daw ako. Kung kasama daw ako nila Ate Angeli. Sabi ni Ate Angeli, May, nag-chat si Kuya. Nagtatanong kung kasama daw kita. Sabi ko, sabihin mo oo. Tapos, sabi niya, sabihin ko na kaya na prank lang yun. Yun na nga po yung sabi ni Ate Angeli na sabihin na lang daw na prank. Sabi ko, wag mo sasabihin. Masisira ang prank natin. Tapos nga, ayun na nga po, sabi ni Langga, Bisaya pa yun ha, Bisaya pa yun. Sabi ni Langga, sa Tagalog, wag mong sabihin na nagtanong ako. Tapos, ayun na nga po, akala niya hindi sa akin makakarating yung chat niya. Yung pa, sorry, nakarating sa akin. Tapos, ayun nga, ayun na, yun na yung nangyari eh, nagsuyo-suyo na po ako. Sinuyo ko na po siya. Medyo minuto rin, pero madali lang naman. Suyo ko, pinatawa ko siya, tapos nung patawa ko siya, okay na. Sayang nga lang po yung milk tea na butas. Oo nga po, natatakot nga po sa Ate Angeli na magtampuhan kami. Natatakot po sa Ate Angeli na magtampuhan kami. Sila yung nakaisip ng prank. Sila yung napapaatras. Sila yung gumawa at nakaisip ng prank. Nung sinabayan ko na yung prank nila, yun na, parang ayaw na nilang mag-prank. Kasi baka daw mauwi sa baka maging dahilan daw yung prank na yun para mag-away kami nilang ga. Hindi naman yun. Prank lang naman yun, kumbaga parang content lang.